Hi guys! Ang ganda naman ang background ko dito sa likod. Pasko na talaga. Andito na tayo para sa second part ng aking trilogy para sa preview ng Christmas Countdown project ko this year. And ito ay tinatawag na The Making of the Christmas Countdown project this year. So, supposed to be, I planned this way back before pa. Parang August pa. Napakaaga ng planning ko. It's because 10th year eh. And medyo magastos ito. So, supposed to be, it's 20 or 30 cities countdown to Christmas around the world. Around the world is because first time ko mag-international travel dalawang cities. And kumbaga na-inspire ako na why not also spread myself around the country and mga cities na first time ko lang mapupuntahan. And kalahati na doon dahil nga more or less 15 cities na meron sa Metro Manila. Pupuntahan natin. The joke lang. And mga nearby cities sa Manila na first time ko mapupuntahan. And it's because again, 30 year ito, andun yung gift ko rin para sa sarili ko na gumala. Dahil yun naman ang hilig ko, adventure. At hindi matutuloy this year because of 3 factors. First is time management talaga. Nahihirapan ako mag-manage ng time lately. It's because busy and hirap makalive. Second is magastos. Marami pang dapat bayaran. And last is super fast. Malaking factor yung super fast na para mag-start ako sa project na ito. Kasi around 10% o 15% ng mga cities na pupuntahan ko is kailangan talaga mag-fly away. Dahil nga kulang sa oras, pwede naman mag-land or pwede naman mag-travel by sea. Hindi natuloy yung promo ng airline. So, sabi ko, wag na lang. Kasi kulang na sa oras. Sayang yung mga na-video na ako sa Singapore and Malaysia vlog ko. Separate ko na lang siya para i-share ko sa inyo kung ano yung adventure ko doon sa mga lugar na yun. Ang napakagandang mga cities. But anyway, sabi ko ba, ang Christmas Countdown project, sana tuloy-tuloy at hindi mag-stop. At maging tradition ko na, malay nyo, next year or sooner or later, nagawa ko yun. Kasi napakagandang concept kasi. So, sabi ko, iba na lang. Pagpasok ko din ng trabaho one time, naisip ko, why not wishes? So, ayun. Isip ko, may mga totoo pa rin akong wish ngayong Pasko at i-extend ko pa rin yung team ko na Season of Giving sa project na involve wider audience, quieter people, and isip ko, it's 19 wishes this Christmas. Actually, it's 19 plus 1 dahil merong tatlong kinds of wishes na tutuparin para sa project ito this year. And yung first doon is yung mga hiling ko na natupad na ngayong taon. The second part is yung mga wish ko para sa sarili ko. And the third part is yung wish ko para sa iba. Technically, hindi naman yun lahat material na bagay. Kahit pa paano mayroong mga wish na mga non-materialistic naman. And part din yun. Yung mga wish ko nga na gagawin para sa sarili ko is may mga part doon na parang magiging challenge pa. Pero sama, gusto ko matupad para sa sarili ko na magiging countdown ngayong Pasko. And syempre, I'm excited kasi it's Christmas Countdown project again and it's very something special. And hopefully, yung mga taong involved is matuwa at ako rin kasi may mga hiling akong matutupad para sa sarili ko. And because it's 10th year, kahit pa paano may mga elements ng mga previous countdown projects na makikita ulit, which is I'm happy to look forward for. Definitely, this will be a productive Christmas countdown project. May your wish is mine or your command. Kita kids para sa aking Christmas countdown project this year, which is 19 plus 1 wishes this Christmas. Mga ng isang part ng trilogy ng preview nito sa Christmas countdown project. Bye for now! Bye-bye!